Tarong ang iyang kuan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Oh. Sir, kanusta siya sir na 1 week siya walay visit gyud usa na fail daw niya sir? Way gana kaon, mo gyapon ba siya gana kaon. Pareha karon akong ginamasahe, sige kurok antian. Latest update kay PRRD sa detention facility hatid ni Kong Pulong. Video courtesy kay Sir Alvin and Tourism. Ayon kay Kong Pulong ay maayos naman raw ang kalagayan ni PRRD. Madalas daw itong magpatawa at nakikipagbiroan sa kanyang mga apo. Dahil nga isang linggo ding walang bisita si Pangulong Duterte dahil sa NATO, wala raw itong ganang kumain. Gaya raw ngayon, habang minamasahe siya ni Kong Pulong, nanginginig ang kalamnan ni PRRD. Istorya po na akong mga security, usay di mo bangon, kapoy. Matod pa niya, mo doon ay kuan. Naanad na daw siya sa iyahang kahimtang nga ublo nasa loob. Kinausap din raw umano ni Kong Pulong ang mga security sa detention facility. Minsan nga raw ay ayaw bumangon ni PRRD dahil pagod ito kaya madalas ay nakahiga lang siya. Sabi pa nga ni PRRD na sanay na siya sa kalagayan niya sa oblo o nasa loob. Ayaw na lang daw. Ublo. Mo nesulti ublo. Sir, na ba siya mga gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan sir all over the world? Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo ko pangutana og na siya message kay tungod lagi pod ninyo. Salamat sa suporta. Unya ayaw na lang daw kay siyang problemahan na lang daw inyong mga kaugalingon kay kung maugi daw niyang destiny, maugi daw niyang destiny. Ayon kay Kong Pulong, lagi raw niyang tinatanong si PRRD kung may mensahe siya para sa mga taong sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat raw si PRRD sa pagsuporta at wag na lang daw natin siya masyadong alalahanin at mas alalahanin raw natin ang ating mga sarili. Dahil kung yan daw talaga ang nakatadhana sa kanya, yan talaga ang nakatadhana. Pwede ba na ako i-question to sa balay? Yes, of course. Sir, naabot na ba sa iya, sir? Ako siyang gipangutana po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Medyo depressed. So ako siyang gipangutana nga og ibaligya ba tong balay sa among lula, sa dili daw to ibaligya, di sa musugot. Yan ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya nganong nga baligya ba daw nga mo daw na pinakaunan niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugalingong balay dako daw. So mo to yan tubag. Tinanong din raw ni Kong Pulong si PRRD tungkol sa bahay nito na ibinebenta. Para di daw mabigla si PRRD ay nagpaligoy-ligoy muna si Kong Pulong dahil alam naman daw natin na medyo depressed pag nasa loob. Una raw tinanong ni Kong Pulong kung ibebenta ba yung bahay ng kanilang lola. Sabi ni PRRD ay wag daw ibenta, di siya pumapayag. Tapos tinanong na raw ng diretsahan ni Kong Pulong si PRRD kung yung bahay niya sa Doña Luisa sa Davao City ay binebenta ba. Sumagot raw si PRRD kung bakit raw ibebenta. Yun daw ang pinakauna niyang bahay. Meron naman daw sariling bahay si Ma'am Hanilet at malaki raw yun. Ang sagot ni PRRD ay hindi niya ipapabenta ang bahay. So di daw niya ipabaligya. Pero nabaligya na ni Hanilet, ako pong gipangutan na nga kung ang titulo kakinsa, murag nisulti man to siya, kahanilet daw, murag ana. Wapog ko, way klaro po riyan tubag, pero nabaligya na, kung may mabuhat. Kasi sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga og pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Wow. Okay. Daghan na naman ikaw ganing balay, way balay among amahan dito pwede nang puyo sa mong balay. Sir, kay worried magud ang buong Pilipinas o mostly supporting ni Tatay Digong na ang balay daw pero holds history na daw. Di ang kuan gid namo ana nastoryahan namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang sa among amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na kay nahimo na nilang atuhanan ng lugar. Dagdag pa ni Kong Pulong, kung naibenta na raw ang bahay ay wala na silang magagawa. Tinanong rin ni Kong Pulong si PRRD kung kanino nakapangalan ang titulo ng bahay. Sabi raw ni PRRD ay kay Ma'am Hanilet. Pero ayon kay Kong Pulong, hindi raw klaro ang sagot ni PRRD.
Sa ngayon raw ang kanilang ina na si Ma'am Elizabeth nagsabi raw na balang araw kung pagpalain ng Diyos na makalabas na si PRRD ay sa bahay na nila Kong Pulong si PRRD titira. May sarili naman daw bahay sina Kong Pulong. Kung wala na raw ang bahay ni PRRD ay pwede naman daw ito tumira sa kanilang tahanan. At napag-usapan rin daw nila ni VP Inday at Vice Mayor Baste na yung bahay na yun ay hindi na matatawag na pag-aari ni PRRD kundi pag-aari na ito ng mga Dabawenyo dahil nga para naging pasyalan na ito ng mga tao. Sir, nahisigutan ba ninyo sir ni Ang uyab, PRRD? Ana siya nga kuan daw. Sa iya daw mga common law wife mo niyang isulti. Katong kang Ma'am Jazz, ana siya nga wala man daw sila relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di man sila igsuon, so wala daw sila relasyon. So sa tanang uyab po daw niya katong sa nailhan ako nga 13 ka buok des Davao. Pangita na lang daw muglain kanang daghan daw credit card. Oh, mo na yung sulti. Napag-usapan rin daw nila ni PRRD ang tungkol sa kanyang mga girlfriends. Mensahe raw ni PRRD para sa kanyang mga common law wife, yun daw kay Ma'am Jazz, wala silang relasyon dahil hindi naman daw sila magpinsan at hindi rin sila magkapatid, kaya wala silang relasyon. Nagbigay rin ng mensahe si PRRD na ayon kay Kong Pulong, 13 nobya umano ni PRRD sa Davao. Maghanap na lang daw kayo ng iba. Yun daw maraming credit cards. Yan daw ang sabi ni PRRD. Doon sa pa, bahin sa uyab, sa common law wife, unsa man. Sir, kanang mga tanan hindi ko nahisigutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Impeachment? Nagsigira sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw og Davao, ginasikaso ba daw pud ni Inday ang Davao. Ako ra kung ito ba nga nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa mga imbitasyon yang ginatubang mga tao. Mura to yung pangutanawan sa nangutana sa kaso ni Inday. Lagi raw tinatanong ni PRRD kung umuuri raw ba si VP Inday sa Davao at kung inaasikaso rin ba daw nito ang Davao. Umuuwi naman daw si VP Sara at dinadaluhan ang mga paanyaya ng mga tao sa kanya. Yun lang raw ang tinatanong ni PRRD at wala raw itong tanong tungkol sa impeachment case. Kung sa daw ay muhang inyong na-experience daw na more extended yung time diri sa Europe sir, or ni angay na mo karon sa Europe sir. Mura na ganit. Memorize na ganit ako mga dalan diri. Oh. Kita kay tugnaw sir. Init oy. Init gani kay sir. Digi paningot pugog masahe niya. Okay, medyo init na pud sa sulod. How's his health sir? Mo to payat lagi, payat na kayo. Pero tarong pa mahinoon ng panghuna-huna. Pero sir, wala yung aircon da sulod? Kato amang kung asa may gamiting electric fan naman na, pero mabrihan man hinoon ang kuan ang bintana. Ayon pa kay Kong Pulong, kabisado na niya ang mga daan sa Dahig. Hindi na raw malamig ang klima bagkos ay naiinitan pa nga raw siya. Pinagpawisan daw siya sa pagmasahe niya kay PRRD. Sobrang payat na nga raw ni PRRD sa ngayon pero matalas pa rin ang kanyang pag-iisip. Walang aircon sa loob, electric fan lang meron. Pero pwede naman raw buksan ang mga bintana doon sa kung saan sila nagkikita ni PRRD. Isa pa na pa may question ma'am, basig na kung ano lang kung last message nimo sa mga kababayan nato. Like I said sa akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta sa akong amahan o sa akong igsuon nga si VP Inday ug sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudto pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Nagbigay rin ng mensahe si Kong Pulong sa kapwa Pilipino. Nagpapasalamat siya sa suporta para sa kanya, kay VP, lalo na kay PRRD at sa buong pamilyang Duterte. Ayon pa raw kay PRRD, kalimutan na lang raw siya at unahin na lang daw natin ang ating mga sarili. Maraming salamat. Salamat. Salamat sir.